Salamat at malakas pa ako. Lagi natin paghahandaan ang mga salita ng Diyos upang makinig tayo. Kung ikaw ay may panahon para magpunta sa social media ng ilang oras, minsan halos hindi ka na nagtutulog, bakit hindi natin pagtuunan ang mga salita ng Diyos, mga kapatid? Dahil importante yan sa buhay. Dahil lahat tayo ay dumadaan lang dito sa mundong ibabaw. Lahat tayo maglalaho. At once na tayo ay naglaho, hindi na tayo pwedeng bumalik. Hindi na natin pwedeng balikan ang nakaraan dahil tayo tuloy-tuloy na lumalakad. So kailangan, we need to pray to our Father in heaven to guide us, to light our path as we pass by in this world dahil lahat tayo ay pansamantala lamang dito. Huwag tayong mag-ipon ng kung ano-anong bagay dahil lahat yan ay mawawala, lahat yan ay iiwan. If you have more than enough, why don't you share it to others? Give it to others. Ako nga, iniipon ko yung mga binibigay sa akin ng mga damit, ng mga old clothing, pero mga ganda pa po. Iniipon ko po yan. Pinamimigay ko po yan, pinamamahagi sa mga mahihirap, lalo na po sa mga senior citizen. Napakasarap sa pakiramdam na natutuwa ako na ang kanilang mga ngiti ay makikita mo talaga ang kanilang kaligayahan. Second hand lang po ng mga damit yan, mga kaibigan. Tapos yung mga batang maliliit na naghahanap buhay upang ang katwiran nila makapag-aral at matustusan ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Naaawa po ako, kaya pag meron ako, binibigyan ko po sila. Andun po yan sa YouTube channel ko po. Hindi pa siya monetize, pero okay lamang po dahil ang nais ko po makapag-share, makatulong sa ating kapwa. At alam nyo mga kaibigan, dito kahit nandito ka, naglilingkod sa Panginoon, hindi yan mawawala yung kainggitan ka, kainisan ka, lalo na't kung mga nagbabiral ang iyong mga video, ang iyong mga vlogs, hindi po mawawala ang inggit, ang mga panglalait, panghahamak. Pero lagi kong dinadasal sa ating Panginoon na maging matatag, maging matibay, anumang pagsubok ang dumating sa aking buhay. Dahil kasama po yan sa buhay. We are going to pass through many problems, through many obstacles in life as we are passing by in this world. So kailangan kayanin natin sa pamamagitan ng paghawak to hold on to our Father in heaven dahil lagi siyang nariyan, hindi niya tayo pababayaan. Oo nga, we are passing through rough roads, mabato, malubak. Subalit pagdating sa dulo, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan, an everlasting life na ipinangako ng ating Panginoon. Hindi po ba napakasaya kung lahat tayo ay nandoon sa paradise na ipinangako ng ating Panginoon? Kaya mga kaibigan, lagi tayong magnilay sa mga salita ng Diyos, lalo na sa panahong ito na maraming dumarating na mga balita na nakakatakot, nakakapangamba, nakakapagpaalala sa atin. Hindi tayo dapat matakot, hindi tayo dapat mangamba. Kaya lagi ko nga sinasabi sa inyo, magdasal kayo ng Salmo 91, Psalm 91. Dasalin niyo po yan araw-araw upang kayo maging malakas at maging matibay. At lagi niyong kapitan ang mga salita ng Diyos. Isa na nga yung nasa Isaiah 41:10 na ang sabi ng ating Panginoon, so do not be dismayed, for I am your God. Do not be afraid, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Isipin nyo, palalakasin tayo ng ating Panginoon. Anuman ang mga pagsubok, anuman mga suliranin, anuman problema ang dumating sa ating buhay, bibigyan niya tayo ng kalakasan. Itataas tayo ng ating Panginoon, kaya hindi tayo dapat matakot. Itataas tayo sa mamamagitan ng kanyang kanang kamay. Kaya mga kaibigan, maraming salamat dun sa mga nagfa-follow, maraming salamat sa mga nagmi-message. Yun nga po, inuulit, hindi po ako natanggap ng anumang donasyon, hindi po ako natanggap ng kahit anumang bagay. Ang nais ko lamang po mag-share sa inyo. Wala po akong kinikita dito. I just want to share everyone the words of God. So, you have nothing to worry, my friends. Just hold on to our Father in heaven. Just hold on no matter what happened. Kumapit lamang tayo mga kaibigan. Kaya ako hanggat may panahon, hanggat may pagkakataon, hindi po ako titigil ng pag-share sa inyo ng mga salita ng Diyos. Hindi po ako titigil ng pag-awit ng mga awiting mga papuri dahil ako po ay isang mga awit po sa Star Maker at karamihan po ngayon ng mga inaawit ko ay mga papuri na naawitin, puro tungkol sa Diyos na mga awitin. Kaya nagsuswip po ako dyan sa mga ganung klaseng mga awitin dahil ayoko na po halos ng mga makamundong awitin. Gusto ko yung para sa Diyos lahat dahil alam ko po maraming nagnanais, maraming naghahangad, maraming nagre-request. So wag po kayo mag-alala, hindi po ako mawawala sa TikTok man, sa Reels o sa social media, sa mga YouTube. Patuloy po akong gagawa ng mga teaching, mga preaching tungkol sa mga salita ng Diyos. Wag po kayong matakot, inuulit ko po, anuman ang mangyari, kapit lamang tayo sa ating Panginoon. Nariyan siya,
Kahit sino ka pa, mahirap, mayaman, matalino, o kung ano pa man, iisa lang ang pagtingin sa atin ng ating Panginoon. Dahil pag dumating ang araw na tayo'y huhusgahan na, tayo'y mawala na sa mundo, umakyat tayo sa taas, iisa lang ang itatanong ng ating Panginoon, ano ang iyong nagawa nung ikaw ay nasa lupa, nung ikaw ay nabubuhay pa? Kailangan meron po tayong maisagot. Kaya kailangan tulungan natin ang ating kapwa, magdamayan tayo. We need to reaching out one another, reach out everyone because yun ang nais ng ating Panginoon, especially to the needy, to the poor. Marami po sa mga sulok-sulok ng mga probinsya, mga bundok, ang dami pong mga nangangailangan ng tulong na halos walang makain, walang maisuot. Alalahanin niyo ang sabi ng ating Panginoon, dahil ikaw ay binigyan mo ako ng pagkain, pinainom mo ako nung ako'y nagugutom, ako'y nauuhaw, dinamitan mo ako nung wala akong maisuot, pinatira mo ako sa bahay nung wala akong matirahan. Dahil dyan, ikaw ay aking isasama sa paraiso. So, nais niyo po ba yun, mga kaibigan? Marami po tayong magagawa sa ating kapwa, makakatulong tayo, hindi man sa mga material na bagay, kundi sa mga salita ng Diyos. Tulungan natin, damayan natin, palakasin natin ang kanilang mga loob. Lalo na sa mga ospital, yung mga naratay, mga may sakit, may mga problema, may mga suliranin na halos hindi na nila makayanan. Kaya natin yan. Kapit lang sa ating Panginoon no matter what. Hold on to our Father in heaven. He's always there, waiting for us. Tayo ang umaalis sa Kanya, pero tayo, the Lord, our Father in heaven, He never forsake us because He cares for us, He loves for us. So, muli mga kaibigan, ito ang iyong lingkod, Brother Froilan Isnadio Marquisablo, nagpapasalamat at salamat sa inyo sa mga tumatangkilik sa aking mga itinuturo. Naway pagnilayan niyo po yan at ikalat po natin. At maraming salamat. Please don't forget, always pray, always give thanks to our Father. Sabi nga, in everything give thanks to our Father in heaven. Dahil siya ang nagbibigay sa atin lahat ng kalakasan. Isipin mo itong buhay na ito, pahiram lang ng ating Panginoon. Kaya kailangan ingatan natin, alagaan natin as we pass by in this world. Kaya mga kaibigan, kung if you have more than enough, tumulong tayo sa ating kapwa, magbahagi tayo sa ating kapwa, damayan natin ang ating kapwa. Kasi ang sabi nga ng ating Panginoon, if you believe in me, even as small as a mustard seed, makakasama kita sa paraiso. Kahit gaano man kaliit ang iyong pananalig at pananampalataya, maging kasing liit man yan ng mustard seed o yung buto ng mustasa, sino sa inyo nakakita na ng buto ng mustasa? Kahit ganun lang kaliit ang iyong pananalig at pananampalataya sa Panginoon, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan, dadamayan kanya. Dumaan ka man sa mga pagsubok, tutulungan kanya, kapatid. Kaya muli mga kaibigan, hanggang sa susunod na mga araw, happy Wednesday morning everyone, and keep safe everyone, and God bless. Please don't forget to pray and keep on talking to our Father in heaven no matter what happen. At wag po kayong matatakot dun sa mga balita, dun sa mga hula, dahil kailanman walang nakahula kung kailan darating ang ating Panginoon, at kailanman walang nakahula kung kailan darating ang mga sakuna. Bigla po yan dumarating, kaya kailangan lagi tayong handa, dahil baka bukas din tayo magising. Sabi nga nung isang awitin, if tomorrow never comes, so what will happen if tomorrow will never comes for you, if you will never wake up in the morning? So napakaganda ng awitin yan. If tomorrow never comes, anong gagawin mo? Diba wala na? Kaya kailangan paghandaan natin mga kaibigan. Muli, maraming salamat. Bye-bye po. God bless everyone. Peace be with you, and thank you. This is Brother Froilan Isnadio Marquisablo, nagpapaalam. And God bless everyone. Thank you so much. Bye-bye.